Hindi kita kailanman minahal, Ella. Ang totoo, kating-kati na akong mawala ka sa paningin ko para tuluyan ko nang makasama si Sofia. Ang boses ni Marco ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng pagsisisi. Ang bawat salita ay binitawan niya ng may kasamang lamig na mas masakit pa kaysa sa ihip ng hanging dumarating bago ang malakas na bagyo. Sa labas ng pinto ng kanilang silid, nakatayo si Ella. Hawak-hawak niya ang isang maliit na cake na siya mismo ang naghurno sa loob ng 5 oras. May nakasulat doon na, "Happy 5th anniversary, my love," sa kulay rosas na icing. Ngunit sa sandaling marinig niya ang pagtatapat ng asawa sa kabilang panig ng pinto, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga bisig. Ang cake na simbolo ng kanyang 5 taong pagtitiwala at pag-aalaga ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay. Walang malakas na tunog ang pagbagsak nito sa makapal na alpombra. Ngunit para kay Ella, ang pagkawasak ng matamis na tinapay sa sahig ay kasing ingay ng isang malakas na pagsabog. Ang mga rosas na dekorasyon ay naging tila mga kalat na lamang sa dilim. Parang ang kanyang puso na unti-unti ring nadudurog sa ilalim ng bigat ng katotohanan. "Huwag kang masyadong halata, Marco," sagot ng isang pamilyar na boses. Ang boses ni Sofia, ang kapatid niya sa ama, na itinuring niyang tunay na kadugo at pinagkatiwalaan ng lahat ng kanyang mga lihim. "Baka marinig ka ng ate ko. Alam mo namang masyadong sensitibo ang pusong martir na yon. Konting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang lagda niya sa huling testamento ni Papa, pwede na natin siyang itapon kahit saan." Isang mahina at mapang-uyam na tawa ang sumunod na narinig ni Ella. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sipain ang pinto at kumprontahin ang 2 taong pinakamahal niya. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay naninigas sa matinding panginginig. Ang hangin sa paligid niya ay tila naglaho, na nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na para siyang nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Dahan-dahang itinaas ni Ella ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang dibdib. Doon, sa ilalim ng kanyang palad, nararamdaman niya ang marahas na pagtibok ng kanyang puso, isang pintig na puno ng takot at pagkasira. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sirang cake sa kanyang paanan, habang ang mga luha na kanina pa namumuo ay nagsimulang pumatak. Hindi ito ang iyak ng isang taong nagmamakaawa, kundi ang tahimik at madilim na pagluha ng isang kaluluwang unti-unti nang namamatay. "Hindi na siya magtatagal, Sofia," muling saad ni Marco, na ngayon ay mas malapit na sa pinto. "Sa oras na malaman ng lahat na nawawala siya sa gitna ng biyahe natin bukas, ang lahat ng yaman ng mga De La Vega ay mapupunta na sa atin. At sa wakas, malaya na tayo mula sa anino ng babaeng yan." Napapikit ng mariin si Ella. Ang bawat salita ay tila mga karayom na ibinabaon sa kanyang pandinig, nanunuot hanggang sa kanyang utak. Ang lalaking pinangakuan niya ng kanyang buhay, ang lalaking pinaglingkuran niya ng higit pa sa kanyang sarili, ay ang mismong taong naghuhukay ng kanyang libingan. Tumalikod siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga hakbang ay walang tunog. Tila isang multo na gumagala sa sarili niyang pamamahay. Ang bawat sulok ng mansyon, na dati ay puno ng init ng pag-ibig, ay biglang naging malamig at mapanganib. Sa gitna ng kadiliman ng hallway, isang katanungan ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasagutan, kundi ang pait ng pagtataksil. Hanggang saan ang kayang gawin ng taong mahal mo para lamang makuha ang lahat mula sa iyo? At sa gitna ng katahimikang ito, may pagkakataon pa ba ang isang pusong durog na mahanap ang kanyang boses bago pa mahuli ang lahat? Ang tanging sumagot sa kanya ay ang malakas na kulog mula sa labas, kasabay ng unang patak ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang nagbabadyang katapusan.
Huwag kang malikot, Ella. Sayang naman ang ganda ng view na ito kung hindi mo mapagmamasdan sa huling pagkakataon. Ang tinig ni Marco ay parang haplos ng yelo sa batok ni Ella habang nakatayo sila sa gilid ng isang matarik na bangin. Malakas ang ihip ng hangin at ang amoy ng dagat na humahampas sa mga batuhan sa ibaba ay tila nagbabadya ng kamatayan. Hawak ni Marco ang kanyang balikat, isang hawak na dati ay puno ng proteksyon. Ngunit ngayon ay tila mga kuko ng isang halimaw na handang sumakmal. Sa likuran nila, nakasandal si Sofia sa mamahaling sasakyan, kampanting nag-aayos ng kanyang pulang lipstick habang pinapanood ang tagpong yon. Walang bakas ng takot, walang bakas ng pagmamahal para sa kapatid na nagbigay sa kanya ng lahat. Marco, please! Huwag nating gawin ito. Pwede nating pag-usapan ang lahat. Ang pabulong na pagsamo ni Ella. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos lamunin ng ugong ng malalakas na alon. Sa kabila ng lahat ng narinig niya kagabi, may maliit na bahagi pa rin sa kanyang puso ang umaasang nagkamali lang siya na mahal pa rin siya ng kanyang asawa. Ngunit ang tanging sagot ni Marco ay isang malamig na tawa. Pag-usapan? Ella, sawang-sawa na ako sa boses mo. Sawang-sawa na ako sa pagpapanggap na mahal kita dahil lang sa pera ng tatay mo. Ngayong pirado na ang mga dokumento, wala ka ng silbi. Dahan-dahang hinawakan ni Ella ang scarf na suot niya. Isang scarf na nirelo niya kay Marco noong nakaraang kaarawan nito. Ngunit ngayon ay ginagamit ng asawa upang hatakin siya palapit sa bingit ng kamatayan. Ang bawat hibla ng tela ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing puyat siya sa paggawa nito. Puno ng pagmamahal na ngayon ay tinatapak-tapakan na lamang. Ituloy mo na, Marco. Masyadong matagal ang drama niyo. Baka may makakita pa sa atin dito. Ang naiinip na sigaw ni Sofia mula sa likuran. Sa isang marahas na tulak naramdaman ni Ella ang pagkawala ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang katawan ay tila naging isang dahon na tinangay ng malakas na bagyo. Ang huling nakita niya ay ang nakakatakot na ngiti ni Sofia at ang malamig na titig ni Marco habang mabilis siyang lumalayo sa kanila, pababa sa madilim at nagngangalit na karagatan. Ang pagbagsak niya sa tubig ay hindi naging mabilis. Ramdam niya ang bawat segundo ng takot, ang bawat hiningang pilit niyang hinahablot bago siya tuluyang lamunin ng malamig na yakap ng dagat. Ang malakas na hampas ng kanyang katawan sa tubig ay nagdulot ng matinding sakit na tila babawat buto niya ay nadurog. Ang kanyang lalamunan ay napuno ng maalat na tubig at sa kanyang pagpilit na sumigaw, tanging mga bula lamang ang lumabas. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang leeg, isang hapdi na tila ba pinutol ang kanyang kakayahang makagawa ng tunog. Sa ilalim ng tubig, unti-unting nagdilim ang lahat. Ang huling naiisip niya ay ang mukha ng kanyang yumaong ama. Papa, patawad! Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, isang malakas na bisig ang biglang pumalupot sa kanyang baywang. Isang presensya na hindi niya kilala, ngunit nagdadala ng isang kakaibang init sa gitna ng nakamamatay na ginaw. Ang taong iyon ay lumalangoy pa itaas. Bit-bit ang kanyang nanghihinang katawan. Pilit siyang inilalayo sa bingit ng kabilang buhay. Nang muling dumampi ang hangin sa kanyang balat, tanging malalalim na hininga lamang ang nagawa ni Ella. Idinilat niya ng bahagya ang kanyang mga mata at nakita ang isang anino ng isang lalaki sa ilalim ng liwanag ng buwan. Matikas ang tindig nito, puno ng awtoridad, at ang mga mata nito ay kasing lalim ng dagat na kumuha sa kanyang tinig. Huwag kang susuko. Ang malalim na boses ng lalaki, si Nicholas. Hindi pa tapos ang laban mo. Ako ang magiging boses mo simula ngayon. Sinubukan ni Ella na sumagot. Sinubukan niyang magpasalamat. Ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi. Tanging isang mahinang hikbi na walang boses ang kanyang nagawa. Bago siya tuluyang mawalan ng malay sa mga bisig ng estrangherong yon. Habang karga-karga ni Nicholas ang walang malay na si Ella,
Patungo sa kanyang lihim na sasakyan, lumingon siya sa itaas ng bangin kung saan kanina ay nakatayo ang mga traidor. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Alam niya ang lahat. Alam niya kung sino ang mga taong yon at alam niya kung gaano kasakit ang mapiit sa isang mundong puno ng pagtataksil. Magsaya na kayo habang kaya niyo pa, bulong ni Nicholas sa hangin. Dahil ang babaeng akala niyo ay pinatay niyo, ang siyang magpapabagsak sa inyong lahat. 3 buwan. 90 araw ng pagkabilanggo sa loob ng sariling isipan, kung saan ang tanging naririnig ni Ella ay ang paulit-ulit na alingaw-ngaw ng halakhak ni na Marco at Sofia bago siya itinulak sa kailalim-liman. Sa loob ng isang pribadong silid sa mansyon ni Nicholas, ang bango ng mga sariwang bulaklak ay hindi sapat upang talunin ang amoy ng gamot at ang masangsang na alaala ng pagtataksil. Nakaupo si Ella sa harap ng isang malaking salamin, ngunit ang kanyang mukha ay nababalot ng makapal na bendahe. Tanging ang kanyang mga mata lamang ang nakalitaw. Mga matang dati ay puno ng kislap ng pag-asa, ngunit ngayon ay tila 2 madilim na balon ng pighati at puot. Dahan-dahang pumasok si Nicholas sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, walang nililikhang ingay sa makapal na karpet. Ngunit ramdam ni Ella ang bigat ng kanyang presensya. Huminto ang lalaki sa likuran niya. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila isang matikas na bantay na handang sumuong sa anumang gulo para sa kanya. Ngayon ang araw na ititigil mo na ang pag-iyak para sa mga taong akala mo ay mahal mo. Ang malamig ngunit tapat na tinig ni Nicholas. Mula sa sandaling alisin ang mga bendaheng ito, ang babaeng si Ella de la Vega ay wala na. Iinilibing na natin siya kasama ng lahat ng kanyang kahinaan. Itinaas din ni Ella ang kanyang nanginginig na kamay. Pilit na hinahawakan ang kanyang leeg kung saan matatagpuan ang malalim na peklat ng trahedya. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang bibig, pilit na humuhugot ng lakas mula sa kanyang lalamunan upang magtanong. Ngunit tanging isang tuyong hangin lamang ang lumabas. Isang mahapding paalala na ang kanyang tinig ay ninakaw na ng karagatan. Isang mapait na luha ang gumulong mula sa kanyang mata. Nababasa ang puting tela ng bendahe. Agad na hinawakan ni Nicholas ang kanyang balikat. Isang mahigpit na pisil na tila nagbibigay ng dugong dumadaloy mula sa kanyang sariling lakas patungo sa nangihinang puso ni Ella. Huwag mong hanapin ang boses na nawala. Bulong ni Nicholas, ang kanyang mukha ay malapit sa kanyang pandinig. Ang katahimikan ang magiging pinakamatalim mong sandata. Sa mundo nila, ang hindi nagsasalita ang siyang pinakamapanganib dahil walang nakakaalam kung kailan ka susunggab. Kinuha ni Nicholas ang isang pirasong papel at bolpen, inilapag ito sa harap ni Ella. Gamit ang nanginginig na mga daliri, isinulat ni Ella ang kanyang pangalan. Ella. Ngunit bago pa man niya matapos ang huling titik, kinuha ni Nicholas ang bolpen at marahas na kinurusan ang pangalan. Sa ilalim nito, isinulat ng lalaki ang 4 na titik na magpapabago sa kanyang kapalaran. Isla. Pag-uulit ni Nicholas. Isang bagong mukha, isang bagong pagkatao, at isang layunin na hindi matitinag. Handa ka na bang makita ang babaeng lulutang mula sa abo ng iyong nakaraan? Dahan-dahang sinimula ni Nicholas na kalasin ang mga bendahe. Ang bawat pag-ikot ng tela ay tila isang dahan-dahang pagtuklap ng kanyang lumang buhay. Habang lumuluwag ang balot sa kanyang mukha, nararamdaman ni Ella ang pagdampi ng malamig na hangin ng aircon sa kanyang bagong balat. Ang bawat sentimetro ng kanyang mukha na nalalantad ay tila isang pahina ng isang madilim na aklat na tinatapos na. Nang malaglag ang huling piraso ng tela, natitig si Ella sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang maamong si Ella. Ang kanyang mga pisngi ay mas matulis, ang kanyang ilong ay mas matangos, at ang kabuuan ng kanyang anyo ay nagtataglay ng isang misteryosong ganda na nakakabighani ngunit nakakatakot lapitan. Ang kanyang mga mata, bagaman puno pa rin ng sakit,
ay nagkaroon ng isang matalim na ningas ng determinasyon. Hinawakan ni Ella ang kanyang bagong mukha. Ang kanyang mga daliri ay dumadaos-dos sa makinis na balat na tila hindi makapaniwala. Ngunit nang dumapo ang kanyang kamay sa kanyang labi, muli niyang naalala ang kanyang pagiging pipi. Isang tahimik na hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang paghagulgol na walang tunog ngunit nagpayanig sa kanyang buong pagkatao. Lumuhod si Nicholas sa kanyang harapan. Kinuha ang kanyang mga kamay at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Huwag kang matakot sa iyong katahimikan, Isla. Dahil sa bawat sandali na hindi ka makapagsalita, ako ang magiging kulog na sisira sa kanilang mundo. Handa ka na bang bumalik sa kanila? Isang dahan-dahang pagtango ang isinagot ni Isla. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakako sa salamin. Pinagmamasdan ang estrangherong magiging instrumento ng kanyang paghihiganti. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, isang malakas na pagkatok sa pinto ang bumasag sa sandali. Pumasok ang isang tauhan ni Nicholas, may dalang isang sobrang kulay itim. Sir, ito na ang imbitasyon para sa selebrasyon ng pagsasama ni Marco at Sofia. Gaganapin ito sa mismong bahay ni Ma'am Ella bukas. Nanigas ang katawan ni Isla. Ang kanyang mga kamao ay nagkulay asul sa higpit ng pagkakahawak sa kanyang bestida. Tumingin si Nicholas sa kanya. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Tamang-tama, ani Nicholas. Isla, bukas ay ipapakilala kita sa kanila bilang aking espesyal na panauhiyuhin. Tignan natin kung makikilala nila ang babaeng mismong sila ang pumatay. Look at this, Marco. Mas bagay sa akin ang singsing na ito kaysa kay Ella, right? Masyadong malaki ang mga daliri ng kapatid ko pero sa akin, it's perfect. Ang boses ni Sofia ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa alaala ni Ayla. Nakatayo siya sa gilid ng sala, hawak ang isang pilak na tray kung saan nakapatong ang mga tasa ng tsaa. Ito ang sala na siya mismo ang nagdisenyo. Ang mga kurtinang seda na kulay ginto, ang mga mamahaling painting sa dingding, lahat ng iyon ay bahagi ng kanyang buhay na ninakaw. At ngayon, nakikita niya ang kanyang asawa at ang kanyang kapatid na nagtatawanan sa gitna ng kanyang pinaghirapan habang suot ni Sofia ang kanyang singsing sa kasal. Nanigas ang mga daliri ni Isla sa gilid ng tray. Ramdam niya ang lamig ng pilak na tumatagos sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang hapdi sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong papel na paulit-ulit na nilulukot at pinupunit. Sinubukan niyang huminga ng malalim, ngunit ang bawat hininga ay tila punyal na bumabaon sa kanyang lalamunang wala ng boses. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ng babaeng yon, Sofia. Tapos na tayo roon. Ang malamig na sagot ni Marco habang humihigop ng alak. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pangungulila. Tanging ang paggaganid para sa hinaharap ang nagniningning doon. Dahan-dahang lumapit si Nicholas sa tabi ni Ila. Hindi ito nagsalita, ngunit ang marahang pagdampi ng siko nito sa kanyang braso ay sapat na upang ibalik siya sa realidad. Isa itong tahimik na paalala. Huwag kang bibigay. Ikaw si Isla ngayon. Mr. Guerrero, pasensya na sa paghihintay. Bati ni Marco nang mapansin ang pagpasok ni Nicholas. Agad itong tumayo at nakipagkamay ng may pekeng na ngiti. Sino ang kasama mong magandang binibini? This is Isla, my personal assistant. Ang pakilala ni Nicholas. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila nagpapatumba sa kumpiyansa ni Marco. She's a woman of few words, but she's the most capable person I know. Napatingin si Sofia kay Isla mula ulo hanggang paa. May bakas ng inggit sa mga mata nito nang makita ang eleganteng suot ni Isla, isang itim na dress na yumayakap sa kanyang bagong hubog na katawan na mas lalong nagpadunong sa kanyang misteryosong kagandahan. Oh, hi Isla. Nice to meet you. Ani Sofia,
Ang kanyang boses ay puno ng pait na binalot ng asukal. Sayang at hindi mo siya makausap, Marco. But anyway, let's have some tea na puno ng pait. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Ang bawat hakbang niya ay tila isang ritual ng paghihiganti. Inilapag niya ang tray nang walang anumang ingay sa ibabaw ng lamesang gawa sa marmol. Hinawakan niya ang hawakan ng takure at dahan-dahang isinalin ang mainit na tsaa sa tasa ni Sofia. Ang tunog ng dumadaloy na tsaa ay tila isang malungkot na awit sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Habang ginagawa iyon, sinadya ni Isla na tignan ang mga daliri ni Sofia. Doon, nagniningning ang diamanteng singsing na ibinigay sa kanya ni Marco noong araw ng kanilang kasal. Ang singsing na simbolo sana ng walang hanggang katapatan ay naging simbolo na ngayon ng pinakamaitim na kataksilan. Sa sobrang tindi ng kanyang nararamdaman, bahagyang nanginig ang kamay ni Ira. Isang patak ng mainit na tsa ang tumalamsik sa kamay ni Sofia. Oh, ouch! Ano ba? Sigaw ni Sofia. Sabay bawi ng kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng galit. Ang tunay na ugali na itinatago sa likod ng maskara. Ang tanga mo naman. Hindi ka ba tumitingin sa ginagawa mo? Hindi gumalaw si Isla. Hindi siya humingi ng paumanhin. Tumingin lamang siya ng diretso sa mga mata ni Sofia. Isang titig na malamig, malalim, at tila naglalabas ng lahat ng sakit na kanyang kinimkim. Ang kanyang katahimikan ay naging isang pader na hindi matibag ng galit ni Sofia. Agad na namagitan si Nicholas. Hinawakan niya ang baywang ni Ayla at hinila ito palapit sa kanya sa isang paraan na tila nagmamay-ari at nagpoprotekta. Pasensya na, Mrs. De La Vega. Bago pa lamang si Isla. Ngunit sigurado ako na hindi niya sinasadya ang munting aksidenteng yon. Napatigil si Sofia. Ang galit sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang kakaibang ekspresyon. Tinitigan niyang mabuti ang mga mata ni Isla. Ang hugis ng mga mata, ang ningning ng puot sa loob nito, at ang paraan ng pagtayo ng babaeng nasa harap niya. May kung anong pamilyar na tila gumigising sa kanyang konsensya. Isla, bulong ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila nawalan ng lakas. Bakit ang mga mata mo? Bakit parang nakita ko na ang mga matang yan? Lumapit si Sofia. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo mula kay Isla. Ramdam ni Isla ang amoy ng mamahaling pabango ni Sofia. Ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng saya bilang magkapatid. Ngunit ngayon ay nagpapaalala lamang ng kamatayan. Ang tibok ng puso ni Isla ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib, ngunit nanatiling blanko ang kanyang mukha. Sofia, what's wrong? Tanong ni Marco, na nagsimula na ring makaramdam ng tensyon sa palidi. Hindi sumagot si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakako sa mga mata ni Ayla. Tila pilit na hinahanap ang isang katotohanan ang ayaw niyang aminin. Sino ka ba talaga? Bakit parang kilala kita? Munting alaala na lamang siya, Marco. Isang multo na hindi na kailanman babalik. Kaya huwag mo nang sayangin ang boses mo sa pagbanggit ng pangalan niya. Ang boses ni Sofia ay tila isang malalamig na patak ng ulan na tumatagos sa balat ni Ayla habang siya ay nakatayo sa madilim na sulok ng pasilyo. Hawak niya ang isang lumang basahan at planggana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa lamig ng tubig. Ngunit mas matindi ang panginginig ng kanyang puso sa narinig. Nakita niya sina Marco at Sofia na nakatayo sa harap ng pintuan ng kanyang dating silid. Ang silid na naging saksi sa lahat ng kanyang mga pangarap bilang isang asawa. Tama ka, Sofia. Masyado lang sigurong mainit ang panahon kaya kung ano-ano ang naiisip ko. Ang sagot ni Marco. Ang kanyang tono ay puno ng pagbaliwala na tila ba ang 5 taon nila ni Ella ay isang mantsa lamang na kailangang burahin. Saka, sino ba ang maniniwalang mabubuhay pa ang isang babaeng lampa matapos mahulog sa bangin na iyon? Dahan-dahang pinihit ni Marco ang doorknob at pumasok sila sa loob.
Sumunod si Isla. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at tila hinihila ng mga kadena ng nakaraan. Nang bumukas ang pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Isla. Ang kanyang silid, ang kanyang santuwaryo, ay wala na. Ang kanyang malambot na kama ay tinambakan na ng mga lumang kahon, sira-sirang kagamitan, at mga basurang hindi na kailangan sa mansyon. Ang amoy ng kanyang paboritong lavender na pabango ay napalitan na ng masangsang na amoy ng alikabok at pagkabulok. Ginawa nilang bodega, ang silid ng babaeng minsang nagbigay sa kanila ng lahat. Isla, bakit ka nakatayo lang dyan? Ang matalim na boses ni Sofia ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Linisin mo ang lahat ng kalat na ito. Itapon mo ang lahat ng gamit ng kapatid ko. Ayaw ko nang makakita ng kahit anong magpapaalala sa akin na tumira ang babaeng iyon sa bahay na ito. Yumukod si Isla, pilit na itinatago ang kanyang muka sa ilalim ng kanyang buhok. Lumapit siya sa isang tumpok ng mga gamit at naramdaman ang paghapdi ng kanyang mga mata. Sa ibabaw ng isang kahon, nakita niya ang isang lumang brush ng buhok na mayroon pang iilang hibla ng kanyang buhok noong siya pa si Ella. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay bumabaon sa plastik na tila ba ito ang tanging natitirang piraso ng kanyang pagkatao na puno ng pighati. Habang pinupunasan niya ang isang basag na frame ng larawan ng kanyang ama, naramdaman niya ang isang matulis na bahagi ng salamin na humiwa sa kanyang daliri. Hindi niya binitiwan ang larawan. Pinanood niya ang isang patak ng kanyang dugo na humalo sa alikabok sa mukha ng kanyang ama. Wala siyang boses para dumaing, kaya hinayaan na lamang niya ang hapdi na magsilbing paalala ng kanyang sumpa. Alam mo, Marco, malamig na sabi ni Sofia habang nakasandal sa pader at tahimik na pinagmamasdan si Ella. Minsan naiisip ko kung gaano kadaling kinalimutan ng mga tao si Ella pagkatapos ng lahat ng nangyari. Bahagya siyang ngumiti, ngunit walang init sa kanyang mga mata. Parang mas mahalaga pa sa iba ang perang naiwan kaysa sa sakit at pagkawasak na iniwan ng pagkawala niya. Tumawa si Marco, isang tawang walang kaluluwa. Lumapit siya kay Sofia at ipinalupot ang kanyang mga bisig sa baywang nito, sa gitna mismo ng silid na puno ng mga labi ng buhay ni Ella. Huwag mo nang isipin yon, mahal ko. Ang mahalaga, tayo na ang nagmamay-ari ng lahat ngayon. Mas masarap huminga rito ngayong wala na ang presensya niyang nakakasuffocate. Napapikit ng mariin si Isla. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng manhid. Ang bawat salita ng pasasalamat at pagmamahal na sinabi sa kanya ni Marco noon ay tila mga lason na ngayon ay sinusunog ang kanyang bituka. Hinalikan ni Marco si Sofia sa harap mismo ni Isla, isang halik na puno ng pagtataksil at tagumpay. Isla, bilisan mo ang paglilinis, utos ni Marco nang hindi man lamang tumitingin sa kanya. Pagkatapos niyan, dalhan mo kami ng alak sa balkonahe. Gusto naming ipagdiwang ang aming bagong simula. Nang lumabas ang dalawa, naiwan si Isla sa gitna ng kanyang gumuhong mundo. Ang katahimikan ng silid ay tila sumisigaw ng lahat ng mga salitang hindi niya mabigkas. Tiningnan niya ang kanyang sugatang daliri at ang basag na larawan ng kanyang ama. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang makitang nilalapastangan ang bawat alaala ng kanyang buhay. Ang kanyang puso ay tila isang bulkan na unti-unting nag-iipon ng kumukulong putik, naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumabog at lamunin ang lahat ng mga taong naging dahilan ng kanyang pagiging pipi. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa malamig na hangin ng silid. Kung ang mga pader na ito ay nakakapagsalita, gaano kaya karami ang mga lihim na handa nilang ibunyag laban sa mga taong akala ay ligtas na sila sa kanilang mga kasalanan. Dahan-dahang tumayo si Isla, bit-bit ang basag na larawan. Sa kanyang mga mata, ang luha ay tuyo na, at ang tanging natitira ay ang nag-aapoy na determinasyon.
Hindi na siya basta-basta maglilinis. Sinisimulan na niyang ihanda ang libingan ng mga taong pumatay sa kanya. Ano ba, Lola Isay? Ang tagal-tagal mo nang naninilbihan dito pero parang lalo kang nagiging ulyanin at pabigat. Ang matinis na boses ni Sofia ay bumasag sa katahimikan ng kusina. Tila isang latigo na humahampas sa dangal ng matandang babae. Si Lola Isay, ang bunuoy na nagpalaki kay Ella mula nang mamatay ang kanyang ina, ay nakayuko lamang habang nanginginig ang mga kamay na may hawak na basag na plato. Ang kanyang mga mata, na malabo na dahil sa katandaan at sa dami ng luhang ibinuhos para sa pumanaw na alaga, ay puno ng takot at hiya. Nakatayo si Isla sa pintuan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang binti. Ang bawat pangungutya ni Sofia sa matanda ay tila isang kutsilyo na bumabaon sa kanyang sariling laman. Gusto niyang sumugod, gusto niyang yakapin ang matanda at sabihing, "Lola, ako to. Huwag kang matakot." Ngunit ang kanyang lalamunan ay nananatiling isang tuyong disyerto. Ang tanging nagawa niya ay ang huminga ng malalim, pilit na pinapakalma ang bagyong namumuo sa kanyang dibdib. "Pasensya na po, Ma'am Sofia. Medyo nanlalabo lang po ang paningin ko." Ang paos na sagot ni Lola Isay. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay mapuputol na. "Paningin o kung hindi ka lang sana pinamanahan ni Papa ng karapatang manatili rito, matagal na kitang pinalayas." Bulyaw muli ni Sofia. Bago marahas na lumabas ng kusina, halos mabangga pa si Isla sa kanyang pagmamadali. Nang masiguro ni Isla na wala na ang kanyang kapatid, dahan-dahan siyang lumapit kay Lola Isay. Nakita niya ang matanda na pilit na pinupulot ang mga piraso ng basag na seramika sa sahig. Walang pag-aalinlangan na lumuhod si Isla sa tabi nito. Kinuha niya ang kamay ng matanda upang pigilan ito sa paghawak sa matatalim na piraso. Isang sandaling puno ng panganib at pag-ibig. Habang maingat na pinupulot ni Isla ang mga bubog, naramdaman niya ang titig ni Lola Isay sa kanyang mga kamay. Nakalimutan ni Isla na sa kanyang kanang pulso, naroon pa rin ang isang maliit na peklat na hugis bituin, isang alaala ng kanilang paglalaro noong siya ay 7 taon pa lamang. Ang operasyon ay binago ang kanyang mukha, ngunit ang maliit na markang iyon sa kanyang balat ay nanatiling saksi sa kanyang nakaraan. Naramdaman ni Isla ang biglang pagpigil ng hininga ng matanda. Ang kulubot na kamay ni Lola Isay ay dahan-dahang humawak sa kanyang pulso. Hinahaplos ang peklat ng may panginginig na hindi maipaliwanag. Ang mga mata ng matanda ay unti-unting napuno ng luha habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Isla. "Ella?" Ang pabulong na tanong ni Lola Isay, isang tinig na puno ng pag-asa at takot. "Anak, ikaw ba yan?" Nanigas ang buong pagkatao ni Isla. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit na kumakawala sa kanyang tadyang. Gusto niyang tumango. Gusto niyang umiyak sa kandungan ng matanda. Ngunit naisip niya ang panganib. Kung malalaman ni na Marco at Sofia na buhay siya, hindi lamang siya ang papatayin nila, pati ang matandang ito na itinuring niyang tunay na ina. Umiling si Isla ng bahagya. Pilit na pinapatigas ang kanyang anyo. Iniiwas niya ang kanyang paningin at mabilis na tumayo. Bitbit ang mga basag na plato. Ngunit hindi bumitaw si Lola Isay. Mahigpit nitong hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Ang mga hikbi ng matanda ay tila mga hiyaw sa gitna ng katahimikan. "Hindi ako pwedeng magkamali. Ang mga mata na yan, ang haplos na yan." Pagmamakaawa ni Lola Isay, ang kanyang boses ay basag na sa yak. "Anong nangyayari rito?" Ang malamig na tinig ni Sofia mula sa pintuan ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Nakatayo siya roon, nakapamewang, at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala habang nakatingin sa magkadikit na posisyon ni Isla at Lola Isay. "Bakit mo hinahawakan ang assistant ni Mr. Guerrero, Isay? At bakit ka umiiyak?"
Tanong ni Sofia. Ang kanyang hakbang ay dahan-dahang lumalapit. Tila isang mandaragit na nakaramdam ng maling galaw mula sa kanyang biktima. Mabilis na binawi ni Isla ang kanyang damit at yumukod. Pilit na pinapakita ang kanyang pagiging Isla, ang pipi at misteryosong assistant. Ngunit ang pagdududa sa mukha ni Sofia ay hindi naglaho. Tumingin ito kay Lola Isay, pagkatapos ay kay Isla, pilit na hinahanap ang koneksyon na nagdulot ng ganoong emosyon. Mula ngayon, Isla, ayaw ko nang makita kang lumalapit sa matandang ito. Ang dekreto ni Sophie, ang kanyang boses ay puno ng babala. At ikaw, Isay, kapag nahuli ko pa kayong nagbubulungan, hindi ko na iisipin ang utang na loob ni Papa sa'yo. Kakalad ka rin kita palabas ng mansyong ito sa mismong oras na yon. Nanatiling nakayuko si Isla, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat patak ng luha ni Lola Isay ay nagiging langis na nagpapaninga sa apoy ng kanyang paghihiganti. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa kanyang isipan habang pinapanood ang pag-alis ni Sofia. Gaano katagal niya kayang itago ang katotohanan sa tanging taong tunay na nagmamahal sa kanya bago siya tuluyang lamunin ng sarili niyang lihim? Ang pangalang Clipper ay hindi isang titulo, Isla. Ito ay isang paalala ng bawat taong tumalikod sa akin nang wala na akong maibigay. Ang boses ni Nicholas ay tila isang pagod na buntong hininga na nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na kuweba. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng kanyang silid-aklatan, nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod na tila mga bituin na nahulog sa lupa. Ang kanyang mga balikat na laging matikas at tila hindi natitinag ay bahagyang nakabagsak ngayon na nagpapakita ng bigat na kanyang dinadala sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang lumapit si Isla, bit-bit ang isang tasang mainit na tsaa na hinaluan niya ng kaunting pulot upang pakalmahin ang lalamunan ng lalaki. Ang usok mula sa tsaa ay humahalo sa malamig na hangin mula sa aircon. Lumilikha ng mga maliliit na anino sa paligid. Inilapag niya ang tasa sa lamesang gawa sa madilim na kahoy ng walang anumang tunog, tila isang anino na naging bahagi na ng silid na yon. Naramdaman ni Isla ang pait sa boses ni Nicholas. Ang lalaking ito, na kilala bilang Clipper, ang malupit at makapangyarihang negosyante na walang sinasanto, ay mayroon palang sugat na hindi kayang gamutin ng anumang yaman. Pinanood niya ang refleksyon ni Nicholas sa bintana. Ang gwapong mukha nito ay nababalot ng isang uri ng lungkot na pamilyar sa kanya. Iyon ang lungkot ng isang taong pinagtaksila ng sariling dugo. Inakala nila na nang mawala ang lahat sa akin, mawawala na rin ang aking pangalan. Patuloy ni Nicholas, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ngunit hindi nila alam, doon sa ilalim ng putikan, doon ako natutong humasa ng aking mga kuko. Humarap si Nicholas kay Isla. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Isla ang pagod sa mga mata nito. Isang pagod na hindi nakukuha sa trabaho, kundi sa pakikipaglaban sa mga multo ng nakaraan. Sa isang biglaang pagkakataon na tila ba nawalan siya ng lakas, dahan-dahang humakbang si Nicholas palapit at isinandal ang kanyang noo sa balikat ni Isla. Isang sandali kung saan ang dalawang kaluluwang kapwa na wasak ay nagtagpo sa gitna ng katahimikan. Ramdam ni Isla ang bigat ng ulo ni Nicholas sa kanyang balikat. Ang mainit na hininga nito na tumatagos sa manipis na tela ng kanyang damit. Gusto niyang itaas ang kanyang kamay upang haplusin ang buhok nito, upang sabihing narito siya, ngunit nanatili siyang estatwa. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang ihilig ang kanyang ulo sa ulo ni Nicholas, isang tahimik na pagtanggap sa sakit na kapwa nila pinapasan. Sa sandaling iyon, hindi sila ang makapangyarihang Clipper at ang piping si Isla. Sila ay dalawang tao lamang na naghahanap ng masisilungan sa gitna ng unos. Salamat, Isla! Pabulong na saad ni Nicholas bago siya dahan-dahang lumayo. Tila ba natauhan siya sa kanyang ipinakitang kahinaan.
Mabilis niyang ibinalik ang kanyang maskara ng pagiging matigas. Maari ka nang magpahinga. Marami pa tayong gagawin bukas. Tumango si Isla at nagsimulang ayusin ang mga gamit sa lamesa. Nang dumaan ang kanyang kamay sa ilalim ng isang tumpok ng mga luma at madidilaw na dokumento na naiwan ni Nicholas, isang maliit na bagay ang nadulas at nahulog sa sahig. Agad itong pinulot ni Isla. Isang lumang litrato. Ang kaba sa dibdib ni Isla ay tila isang tambol na mabilis ang paghampas. Ang litrato ay kinuha marahil mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Sa larawan, nakatayo ang isang batang Nicholas. May suot na uniforme ng paaralan at sa tabi niya ay isang lalaking pamilyar kay Isla. Ang lalaking may malapad na ngiti, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano maging matatag bago ito pumanaw. Ang kanyang ama, si Don Teodoro de la Vega, nanginginig ang mga daliri ni Isla habang hinahawakan ang dulo ng litrato. Bakit magkasama ang kanyang ama at si Nicholas? Bakit hindi ito kailanman nabanggit ni Nicholas sa kanya? May lihim bang ugnayan ang dalawa na higit pa sa aksidenteng pagliligtas sa kanya sa bangin? Tumingin si Isla sa pinto kung saan lumabas si Nicholas. Ang bawat sagot na akala niya ay nahanap na niya ay napalitan ng mas malalim pang katanungan. Ang lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay, mayroon pa ba itong itinatago na maaaring magpabago? Sa tingin niya rito, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa malamig na hangin ng silid-aklatan. Ang pagtulong ba ni Nicholas sa kanya ay bunga ng tunay na malasakit? O bahagi lamang ng isang mas malaking plano na noon pa man ay sinimulan na ng kanyang ama? Itinago ni Ayla ang litrato sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay puno ng bagong uri ng pagdududa. Ang katahimikan ng gabi ay tila naging mas mabigat. Dala ang mga lihim na unti-unti nang kumakawala sa kadiliman. Huwag mong sabihing nag-aalinlangan ka pa, Marco. Ibebenta natin ang huling lupain ng pamilya de la Vega at sa wakas, mapapasa atin na ang bawat butil ng alikabok sa asyendang iyon. Isipin mo, wala nang Ella na kailangang tanungin, wala nang kailangang amuin. Ang boses ni Sofia ay tila isang nakalalasong bulong na gumagapang sa loob ng dating opisina ni Don Teodoro. Nakatayo si Isla sa isang sulok, may hawak na basahan at pinupunasan ang gilid ng mabigat na lamesang gawa sa nara. Ang lamesang dati ay naging saksi sa katapatan at sipag ng kanyang ama. Sa bawat haplos ng kanyang kamay, sa makinis na kahoy, tila nararamdaman niya ang init ng palad ng kanyang yumaong magulang, isang alaala na ngayon ay dinurungisan ng sakim na mga salita ng kanyang kapatid. Nanigas ang mga daliri ni Isla nang makita niya ang isang lumang dokumento sa ibabaw ng mesa. Iyon ang titulo ng lupa sa Batangas, ang lupang ipinangako ng kanyang ama na hinding-hindi ibebenta dahil doon nakalibing ang kanilang mga ninuno. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi lamang pisikal, tila ba isang malamig na kamay ang sumasakal sa kanyang puso. Unti-unting pinipit-pit ang kanyang kakayahang huminga. Ang kanyang lalamunan ay kumirot, isang matinding hapdi na nagpapaalala sa kanya na wala siyang tinig upang ipagtanggol ang kanyang pamana. Masyadong malaki ang utang natin sa bangko, Sofia. Ang naiirita at puno ng stress na sagot ni Marco habang hinihilot ang kanyang sentido. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero parang lahat ng investments natin sa shipping ay biglang naglaho. Kung hindi tayo makakakuha ng cash ngayon, babagsak ang kumpanya. Isang dahan-dahang pagbukas ng pinto ang nagpabaling sa atensyon ng lahat. Pumasok si Nicholas. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan at ang kanyang muka ay tila isang pader na walang emosyon. Lumapit siya sa gitna ng silid at sa isang sulyap lamang kay Isla, tila ba nagkaroon ng sapat na lakas ang babae upang manatiling nakatayo. Mr. Guerrero, agad na tumayo si Marco. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses.
Akala ko ay bukas pa ang ating pag-uusap tungkol sa merger. Nabalitaan ko ang inyong sitwasyon, Marco. Ang malamig na simula ni Nicholas habang dahan-dahang nauupo sa tapat ni Marco. Gusto ko ang kumpanya nyo, ngunit hindi ako bibili ng isang barkong lumulubog na. Maliban na lamang kung meron kayong maipapakitang sapat na kolateral. Tumingin si Marco kay Sofia pagkatapos sa isa titulo ng lupa sa ibabaw ng mesa. Ang kasakiman ay tila isang apoy na biglang nagliwanag sa kanyang mga mata. Mayroon kaming asyenda sa Batangas. Napakalaki nito at prime location. Sapat na ba yun para sa isang bailout loan? Isang sandali ng tahimik na ugnayan. Bago sumagot si Nicholas, dahan-dahan siyang tumingin kay Isla. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ng babae habang hawak ang basahan. Sa ilalim ng lamesa, kung saan hindi nakikita ni Marco at Sofia, dahan-dahang hinawakan ni Nicholas ang dulo ng daliri ni Isla. Isang maikling haplos, isang munting pisil na tila nagsasabing, magtiwala ka sa akin, bawiin natin ang lahat. Ang init ng balat ni Nicholas ay tila isang kuryenteng nagbigay ng panibagong buhay sa nanlulumong diwa ni Isla. Maari nating pag-isipan, ani Nicholas, habang binibitiwan ang kamay ni Isla at muling ibinalik ang kanyang malamig na titig kay Marco. Ngunit kailangan ko ng kasiguruhan at kailangan nating gawin ito sa lalong madaling panahon bago pa malaman ng Board of Directors ang inyong pagkalugi. Gagawin namin ang lahat, Mr. Guerrero. Ang mabilis na sagot ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asang muling makuha ang luhong kinasanayan. Kahit ano, basta mailigtas ang aming status. Habang pinagmamasdan ni Isla ang 2 taong pumatay sa kanya, na tila mga gutom na buwayang handang isubo ang pain ni Nicholas, isang matinding pakiramdam ng tagumpay ang humalo sa kanyang pighati. Ang bawat pirma ni Marco sa mga dokumentong inihain ni Nicholas ay tila isang pako sa sarili nilang kabaong. Hindi nila alam na ang bawat pisong hinihiram nila ay may kalakip na sumpa. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, biglang may naalala si Marco. Sofia, hindi sapat ang lupa para sa kabuuang utang. Kailangan pa nating ibenta ang iba pang assets. Ano pa ba ang natitira sa vault ni Ella? Tumawa ng maikli si Sofia, isang tunog na kasing talas ng basag na bote. Mayroon pang isang bagay, ang dangal ng De La Vega, ang vintage na kwintas na may malalaking ruby na pag-aari ng asawa mo. Ibebenta natin yan sa darating na subasta. Siguradong maraming kolektor ang magkakandara pa sa alahas na yon. Nanigas ang buong pagkatao ni Isla. Ang kwintas na yon ay ang tanging alaala ng kanyang namayapang ina. Iyon ang huling bagay na hinawakan ni Ella bago siya ikasal kay Marco, ang hiyas na simbolo ng karangalan ng kanilang pamilya. Tumingin si Isla kay Nicholas. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, puno ng tahimik na hiyaw. Ang cliffhanger ay tila isang madilim na ulap na lumitaw sa silid. Marco? Ang seryosong saad ni Nicholas habang tumatayo. Siguraduhin mong hindi ka magsisisi sa pagbebenta ng karangalang iyan. Dahil kapag ang isang bagay ay nawala, minsan ay mas matindi ang halagang kailangang bayaran para lamang ito mabawi. Nang makaalis sina Nicholas at Isla, naiwan si Marco na nakatingin sa titulo ng lupa. Isang kakaibang kaba ang dumapo sa kanyang dibdib. Sofia, bakit parang ang bilis ng lahat? Parang hinahayaan lang tayo ni Guerrero na mabaon. Huwag kang praning, Marco. Sagot ni Sofia habang tinitignan ang kanyang sarili sa salamin. Ang tawag dyan ay swerte. At bukas, sa gabi ng subasta, makukuha na natin ang lahat ng kailangan natin para tuluyan ng malimutan ng multo ni Ella. Ngunit sa labas ng mansyon, sa loob ng sasakyan ni Nicholas, nakaupo si Isla habang ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot. Bukas, sa gabi ng subasta, ang dangal ng De La Vega ay hindi lamang magiging isang pirasong alahas. Ito ang magiging mitya na susunog sa lahat ng kasinungalingang binuo
nina Marco at Sofia. Pero ang tanong na bumabagabag kay Isla, handa ba siyang harapin ang lahat kapag ang kanyang nakaraan ay tuluyan ng inilako sa harap ng maraming tao? Huwag mong titigan ang kwintas na iyan ng ganyan, Isla. Kahit magtrabaho ka ng 1,000 taon bilang alila, hinding-hindi ka makakasuot ng ganitong uri ng alahas. It's too heavy for a neck like yours. Ang boses ni Sofia ay tila isang matalim na aspil na itinutusok sa pandinig ni Ayla. Nakaupo si Sofia sa harap ng malaking salamin sa kanyang dressing room. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at sa kanyang leeg ay nagniningning ang dangal ng De La Vega. Ang mga ruby ay tila mga patak ng sariwang dugo na kinuha mula sa puso ng pamilya ni Ella at ngayon ay suot-suot ng babaeng naging mitya ng kanyang kamatayan. Nakatayo si Isla sa likuran niya. Hawak ang isang mamahaling seda na pashmina na itatapis ni Sofia sa kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa refleksyon ng kwintas sa salamin. Ramdam ni Isla ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat lunok ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang kalooban. Gusto niyang iabot ang kanyang mga kamay at bawiin ang kwintas, ngunit pinanatili niyang nakababa ang kanyang paningin. Pilit na ikinukubli ang nag-aapoy na puot sa likod ng kanyang mga pilik mata. Why are you so quiet today? I forgot. Pipi ka nga pala. Muling pang-uyam ni Sofia habang tinitignan ang sarili ng may paghanga. You know, Isla, itong kwintas na ito, pag-aari ito ng ate ko. She was so weak, so fragile. Parang ikaw, akala niya, sa kanya ang mundo, pero hindi niya alam na ang lahat ng bagay na sa kanya ay madaling agawin. Dahan-dahang lumapit si Isla. Ang kanyang mga hakbang ay banayad. Halos hindi lumilikha ng ingay sa makapal na karpet. Inihanda niya ang pashmina at dahan-dahang isinaklay ito sa mga balikat ni Sofia. Isang sandali ng mapanganib na kalapitan. Habang inaayos ni Isla ang tela, ang kanyang mga daliri ay hindi sinasadyang dumampi sa malamig na balat ng leeg ni Sofia. Naramdaman ni Isla ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay, ngunit sa halip na lumayo, hinayaan niyang manatili ang kanyang mga daliri roon ng ilang segundo. Sa pagkakataong yon, tila ba bumalik ang lahat ng sakit, ang lamig ng tubig sa bangin, ang hapdi ng pagkawala ng kanyang boses. Isang munting pisil lamang, isang mahigpit na hawak, at matatapos na ang lahat. Ngunit alam ni Isla, hindi pa ito ang tamang oras. Biglang lumingon si Sofia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. Bakit ang lamig ng mga kamay mo? At bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Hindi kumurap si Isla. Nanatili siyang estatwa sa harap ng kanyang kapatid. Sa loob ng kanyang isipan, sumisigaw siya. Tignan mo akong mabuti, Sofia. Tignan mo ang mga matang pinanood mong lumubog sa dilim. Hindi mo ba nararamdaman ang bigat ng kasalanan mo tuwing suot mo ang kwintas na yan? You're weird. May kung ano sa'yo na hindi ko maipaliwanag. Bulong ni Sofia, ang kanyang kumpiyansa ay tila bahagyang nayayanig ng katahimikan ni Isla. Dapat siguro ay pinaalis na kita noon pa lang. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa tensyon. Pumasok si Marco, ang kanyang mukha ay seryoso at tila balisa. Sofia, we need to leave. Mr. Guerrero is already at the auction house. Kailangan nating masigurong mataas ang makukuha nating presyo para sa kwintas. Coming, honey? Sagot ni Sofia. Sabay tayo at mabilis na kinuha ang kanyang clutch bag. Bago siya lumabas, muli siyang tumingin kay Isla. Ayusin mo ang kwartong ito bago kami bumalik at huwag kang hahawak ng kahit ano na hindi sayo. Nang masara ang pinto, naiwan si Isla sa gitna ng silid na puno ng amoy ng pabango na dati ay pag-aari niya. Isang matinding pighati ang lumuwal sa kanyang dibdib. Isang hikbi na walang tunog, ngunit nagpayanig sa kanyang buong katawan. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang mga luha ay sa wakas ay pumatak. Ang dangal ng De La Vega
ay ilalako na sa harap ng maraming tao. Ang huling alaala ng kanyang ina ay gagawing pambayad sa utang ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang telepono ni Marco na naiwan nito sa pagmamadali. Isang mensahe ang lumitaw sa screen mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko ang ginawa niyo sa bangin. 5 milyon? O ibibigay ko ang video sa mga pulis bukas ng umaga. Nanigas ang buong pagkatao ni Isla. Ang video? May nakakita sa nangyari sa bangin. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nakakalitong pag-asa at takot. Sino ang taong ito? At ito ba ang magiging dahilan ng pagbagsak ni na Marco? O ito ay isang bagong panganib na kailangan niyang harapin? Dahan-dahang tumayo si Isla. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyon. Kung may video man, kailangan niya itong mahanap bago pa ito mapunta sa maling kamay o bago pa ito gamitin ni Marco upang lalong ibaon ang katotohanan. Sofia, ang isang hiyas na kasing ningning mo ay hindi nararapat na nababalot ng lungkot o pangamba. Sa bawat kislap ng mga rubi sa iyong leeg, tila ba nagbibigay ito ng babala na ang sino mang hindi marunong magpahalaga sa iyo ay isang hangal. Ang boses ni Nicholas ay tila isang marahang himig ng tselo, malalim at puno ng pang-aakit. Habang nakatayo sila sa balkonahe ng marangyang auction house. Sa loob, naririnig ang banayad na tugtog ng mga biolin at ang kalansing ng mga kristal na baso. Ngunit dito sa labas, ang tanging maririnig ay ang bulong ng hangin at ang mapanganib na mga salita ni Nicholas. Nakatayo si Isla sa anino ng isang malaking column. Hawak ang coat ni Nicholas. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaki ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang puso. Alam niyang bahagi ito ng plano, isang laro, upang wasakin ang tiwala sa pagitan ni na Marco at Sofia. Ngunit ang makitang hinahawakan ni Nicholas ang kamay ni Sofia, ang makitang tumititig ito sa mga mata ng babaeng pumatay sa kanya, ay nagdudulot ng isang uri ng selos na hindi niya inaasahang mararamdaman. Ang kanyang lalamunan ay muling kumirot, isang tuyong hapdi, na tila ba ang bawat salitang hindi niya mabigkas ay nagiging lason sa kanyang dugo. Pinanood niya si Sofia, ang kanyang kapatid, na tila isang linta na sumisipsip sa atensyon ni Nicholas. Ang pisngi ni Sofia ay nagkulay rosas, isang pekeng hiya na sumisira sa kanyang pagiging matapang. Mr. Guerrero, Nicholas, pabulong na sagot ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila isang batang naghahanap ng kalinga. Minsan ay nararamdaman ko na ang tanging nakakakita ng tunay na halaga ko ay ikaw. Si Marco. Laging pera at kumpanya na lamang ang iniisip niya. Dahil ang isang lalaking puno ng utang ay hindi na makakita ng kagandahan. Sofia, ani Nicholas, habang dahan-dahang hinahaplos ang likod ng kamay ng babae. Ngunit ako, nakikita ko ang lahat. Nakikita ko ang isang reyna na nararapat na sinasamba, hindi lamang ginagamit bilang kolateral. Ang tahimik na pagpapakita ng tunay na alyansa sa gitna ng pagpapanggap. Bago pa man tuluyang madala si Sofia sa mga salita ni Nicholas, lumingon ang lalaki sa direksyon ni Ayla. Kahit madilim, ang mga mata ni Nicholas ay tila naglalabas ng isang lihim na mensahe. Dahan-dahan siyang lumapit kay Ayla, kinuha ang coat mula sa kamay nito, at sa isang mabilis na pagkakataon, hinawakan niya ang malamig na daliri ni Isla sa ilalim ng tela. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng katapatan, isang bulong na nagsasabing, "Tiisin mo ito, mahal ko, para sa atin ito." Ang haplos na yon ay tumagal lamang ng isang saglit, ngunit sapat na yon upang pakalmahin ang nag-aalab na puot sa dibdib ni Ayla. "Isla, kunin mo ang aking relo sa loob ng sasakyan," utos ni Nicholas nang may lamig sa boses. Pilit na itinatago ang kanilang ugnayan mula kay Sofia. Nang makaalis si Isla, lumabas si Marco mula sa ballroom.
Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay ligaw, na tila isang hayop na nasusukol. Hawak niya ang kanyang telepono. Nang mahigpit, ang kanyang mga kasukasuan ay nagkukulay puti sa tindi ng pagkakahawak. "Sofia! Nicholas!" sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay basag at puno ng takot. "Kailangan nating itigil ang subasta. Ngayon din." "Ano bang sinasabi mo, Marco?" Ang inis na tanong ni Sofia. Ang kanyang panaginip kasama si Nicholas ay biglang nabasag. "Ito na ang pagkakataon nating mabayaran ang mga utang natin. Hindi mo naiintindihan," ani Marco. Ipinapakita ang screen ng kanyang telepono na nanginginig. "May nagpadala ng video. Ang gabi sa bangin, Sofia. Kitang-kita ang lahat. Kapag hindi tayo nagbayad ng 5 milyon sa loob ng 1 oras, ipapadala ito sa mga awtoridad." Nanigas ang buong pagkatao ni Sofia. Ang dangal ng De La Vega sa kanyang leeg ay tila biglang naging isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanya. Tumingin siya kay Nicholas, na ngayon ay nakatayo ng matikas. Ang kanyang mukha ay tila isang blangkong papel na walang anumang pahiwatig. "Anong video, Marco?" Ang mahinahong tanong ni Nicholas, bagaman sa loob ay alam niya na ang bawat detalye. "May itinatago ba kayo na dapat kong malaman?" "Wala. Wala, Nicholas." Ang mabilis na sagot ni Sofia, pilit na ibinabalik ang kanyang maskara. "Isang pananakot lamang ito ng mga kaaway namin sa negosyo." Ngunit sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Isla. Hawak niya ang relo ni Nicholas, ngunit ang kanyang pandinig ay nakatutok sa bawat salita ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, isang ritmo ng kaba at pag-asa. Ang video na iyon ang susi upang mabulok sa bilangguan ang 2 taong ito. Pero sino ang nagpapadala ng mensahe? At hanggang kailan kayang itago ni na Marco at Sofia ang katotohanan bago sila tuluyang lamunin ng kanilang sariling mga lihim? Isang malakas na tunog ng martilyo mula sa loob ng ballroom ang narinig. Hudyat na magsisimula na ang pagbid para sa dangal ng De La Vega. Ang bawat hampas ng martilyo ay tila isang tibok ng orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kalayaan ng mga traidor. Tumingin si Marco kay Sofia. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataksil sa isa't isa. Ang cliffhanger ay tila isang matalim na kutsilyo na nakatutok sa kanilang mga lalamunan. Sino ang unang bibigay? At sa gitna ng kaguluhang ito, paano mababawi ni Isla ang huling alaala ng kanyang ina nang hindi inilalagay sa panganib ang kanyang sariling buhay? Masyado kang tapat sa isang taong nasa ilalim na ng lupa, Isay. Hindi mo ba naiisip na ang katapatan mong iyan ang magiging mitya ng sarili mong libingan? Ang boses ni Sofia ay tila isang malupit na hagupit sa gitna ng malamig na gabi. Nakatayo siya sa gitna ng kusina, habang si Lola Isay ay nakaluhod sa kanyang harapan. Nanginginig ang mga payat na balikat sa ilalim ng malupit na titig ng kanyang amo. Ang hangin sa silid ay tila naging kasing talas ng mga kutsilyong nakasabit sa dingding. Bawat hininga ay puno ng takot at tensyon. Nakatayo si Isla sa anino ng pintuan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ramdam niya ang init ng dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang apoy ng puot na gustong sumabog at lamunin ang babaeng umaalipusta sa kanyang tanging pamilya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itulak si Sofia palayo. Ngunit ang bawat galaw niya ay tila nakakadena sa kanyang sumpa ng katahimikan. "Sabihin mo sa akin ang totoo." Pagpapatuloy ni Sofia. Dahan-dahang itinaas ang baba ni Lola Isay gamit ang dulo ng kanyang sapatos. "Ano ang ugnayan niyo ng isla na yan? Bakit parang may lihim kayong pinagsasaluhan tuwing hindi ako nakatingin? Nakikita mo ba sa kanya ang amo mong si Ella?" "Wala po, Ma'am Sofia. Sadyang mabait lang po ang batang iyon sa akin." Ang paos at nanginginig na sagot ni Lola Isay. Isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Isang patak ng pighati
na tila ba ay higit pa sa kayang batalin ng kanyang matandang katawan. Mabait? Tumawa si Sofia, isang tawang walang kaluluwa na tila tunog ng basag na kristal. Sa mundong ito, walang gumagawa ng mabuti nang walang kapalit. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, ngayong gabi rin ay kakaladkarin kita palabas ng mansyong ito. Tignan natin kung saan ka pupulutin sa gitna ng ulan. Hindi na nakapagpigil si Isla. Lumabas siya mula sa anino at mabilis na lumapit. Yumukod siya sa harap ni Sofia, ang kanyang ulo ay nakababa bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ngunit ang kanyang buong katawan ay tila isang kwerdas ng gitara na sobrang higpit ng pagkakaunat, handang maputol anumang sandali. Isang sandali ng tahimik na pagdurusa at pagpapasalamat. Dahan-dahang kinuha ni Isla ang kamay ni Lola Isay. Naramdaman niya ang magaspang at malamig na balat ng matanda. Ang mga daliring nag-alaga sa kanya noong siya ay bata pa. Sa ilalim ng malupit na paningin ni Sofia, hinaplos ni Isla ang likod ng kamay ni Lola Isay. Isang marahang pagpindot na nagdadala ng lahat ng kanyang paghingi ng tawad at pasasalamat. Tumingin siya kay Lola Isay at sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang kailangang salita. Sa lalim ng mga mata ni Ayla, nakita ng matanda ang kanyang alagang si Ella. At sa isang pilit na ngiti, ibinigay ni Lola Isay ang kanyang huling sakripisyo. Ma'am Sofia, ani Lola Isay, pilit na pinatatag ang kanyang boses sa kabila ng panginginig. Nagkakamali po kayo. Pinaglilingkuran ko lamang ang inyong panauhin dahil iyon ang turo sa akin ng inyong yumaong ama. Huwag niyo pong idamay ang batang ito sa inyong mga hinala. Sinungaling! Bulyaw ni Sofia, sabay hablot sa buhok ni Lola Isay. Ang matanda ay napadaing sa sakit. Isang tunog ng paghihirap na tila ba ay bumasag sa huling pirapirasong pasensya ni Isla. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Nicholas. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang anino na biglang nagpatahimik sa buong silid. Ang kanyang mga mata, na dati ay malamig, ay ngayon ay nag-aapoy sa isang matinding galit na tila ba ay kayang magpaguho ng mga pader. Mrs. De La Vega, ang malalim at mapanganib na tinig ni Nicholas. Hindi ko alam na ang libangan mo sa gabi ay ang pagpapahirap sa isang matandang wala ng laban. Marahil ay kailangan nating pag-usapan muli ang ating kontrata dahil tila hindi ligtas ang aking assistant sa pamamahay na ito. Agad na binitawan ni Sofia ang matanda. Pilit na inayos ang kanyang sarili habang ang kanyang mukha ay nababalot ng takot at hiya. Nicholas, hindi. Nagkakamali ka. Tinuturuan ko lang ang matandang ito ng tamang asal. Hindi pinansin ni Nicholas si Sofia. Lumapit siya kay Isla na ngayon ay nakayakap na kay Lola Isay. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Isla, isang hawak na puno ng proteksyon at pangako. Isla, ihatid mo na si Isay sa kanyang silid. Ako na ang bahala rito. Habang inaalalayan ni Isla si Lola Isay palabas, narinig niya ang malamig na boses ni Nicholas na tila ba ay naglalatag ng isang sentensya. Marco, Sofia, ang bawat patak ng luha ng matandang yan ay may katumbas na halaga sa ating negosyo. Siguraduhin niyo na hindi ko na muling makikita ang ganitong tagpo o baka bukas ay makita niyo na lamang ang inyong mga pangalan sa listahan ng mga bangkarota. Nang makarating sila sa maliit na silid ni Lola Isay, dahan-dahang inihiga ni Isla ang matanda. Kinuha niya ang isang basong tubig at pinainom ito. Sa gitna ng katahimikan, hinawakan ni Lola Isay ang pisngi ni Isla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Anak, tumakas ka na. Habang may oras pa, pabulong na saad ni Lola Isay. Hindi mo sila kaya. Ang kadiliman nila ay walang hanggan. Umiling si Isla at sa kanyang mga mata ay mababanaag ang matatag na pasya. Tahimik siyang kumuha ng maliit na papel at maingat na nagsulat ng isang pangako. Hindi ako susuko
hanggat hindi na ibabalik ang katarungan at ang lahat ng nawala sa atin, Lola. Ngunit sa labas ng silid, sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Marco. Hawak niya ang kanyang telepono at sa screen ay muling lumitaw ang video ng gabi sa bangin. Ang mensahe mula sa hindi kilalang numero ay mas matindi na ngayon. Huling babala, ang 5 milyon ay dapat nasa ilog sa ilalim ng tulay bukas ng gabi. Kung hindi, ang video na ito ay mapapanood na ng buong bansa. Ang kaba sa dibdib ni Marco ay tila isang tambol na mabilis ang paghampas. Tumingin siya sa silid ni Lola Isay. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. May kung anong koneksyon ang nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang video, ang pagbabalik ni Nicholas, ang piping si Isla. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin. Ang misteryosong nagpapadala ba ng video ay ang mismong taong nasa loob ng kanyang bahay? At gaano kalayo ang kayang gawin ni Marco upang mapatahimik ang lahat bago siya tuluyang mabaon sa kanyang sariling mga kasalanan? Isang pirasong bakal lang ito na may matatandang bato, Marco. Huwag mong sabihing nagdadalawang isip ka dahil lang sa dangal na sinasabi ng namayapang asawa mo. Mas mahalaga ang tsekeng matatanggap natin kaysa sa anumang alaala ng mga De La Vega. Ang boses ni Sofia ay tila isang matalim na gunting na nagugupit sa huling hibla ng pasensya ni Isla. Nakatayo si Isla sa likod ng malaking telon sa backstage ng marangyang ballroom ng Grand Hotel. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang kapatid ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang diwa. Sa loob ng isang glass case, nakapatong ang dangal ng De La Vega, ang kwintas na pag-aari ng kanyang ina. Sa ilalim ng mga spotlight, ang mga pulang ruby ay tila mga luha ng dugo na nagsusumigaw ng katarungan. Ito ang huling alaala ng kanyang pagkabata. Ang huling bagay na nag-uugnay sa kanya sa isang panahong hindi pa siya pinagtataksilan ng mundong ito. Bago ito ilabas sa entablado, dahan-dahang lumapit si Isla. Gamit ang isang puting guwantes, pinunasan niya ang salamin ng case. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ramdam niya ang lamig ng kristal na tila ba ang mismong kaluluwa ng kanyang ina ay nanlalamig sa ginagawa ng mga traidor. Gusto niyang basagin ang salamin, kunin ang kwintas, at tumakbo palayo. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento ng katotohanan. Naramdaman ni Isla ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang leeg na nagpapaalala sa kanya na wala siyang boses upang ipagsigawan ang kanyang pagtutol. Ang bawat paglunok niya ay tila may kasamang matatalim na karayom. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Isang marahas na ritmo na tila ba gustong bumalikwas mula sa kanyang tadyang. Ladies and gentlemen, the highlight of our evening, the danggal ng De La Vega necklace. Ang masiglang anunsyo ng auctioneer na sinundan ng masigabong palakpakan. Inilabas ang kwintas sa gitna ng entablado. Nakaupo sina Marco at Sofia sa harapang hilera. Ang kanilang mga mukha ay nababalot ng peking lungkot na hinaluan ng kasakiman. Sinimulan ng bidding sa halagang 10 milyon. 11 milyon. Sigaw ng isang kolektor. 15 milyon. Mabilis na sagot ng isa pa. Nagkatinginan sina Marco at Sofia. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa bawat pagtaas ng presyo. Para sa kanila, hindi ito alahas. Ito ang pambayad sa kanilang mga kasalanan. Ang tiket nila para makaiwas sa kulungan mula sa video na nagpapatakot sa kanila. 20 million. Isang baritono at kalmadong boses ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Lahat ay napalingon sa likuran. Nakatayo roon si Nicholas. Ang kanyang tindig ay tila isang haring handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kwintas, kundi diretso sa mga mata ni Marco. Isang sandali ng tahimik na pagtatanggol. Sa gitna ng karamihan, lumakad si Nicholas pasulong.
Nang dumaan siya sa gilid kung saan nakatayo si Ila sa anino, sandali siyang huminto. Hindi siya lumingon, ngunit dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at hinawakan ang nanginginig na daliri ni Isla na nakakapit sa telon. Isang maikling pisil, isang mainit na haplos na tila nagsasabing, "Nandito ako. Hindi ko hahayaang mapunta sa iba ang dangal mo." Ang init na yon ay tila isang kuryenteng gumising sa namamanhid na pag-asa ni Isla. 25 million, bulyaw ng isang dayuhang negosyante. 50 million ang walang kurap na sagot ni Nicholas. Natahimik ang buong silid. Maging ang auctioneer ay tila nakalimutan ang kanyang sasabihin. Si Marco ay napalunok ng sunod-sunod, habang si Sofia ay tila hindi makapaniwala sa swerteng dumarating sa kanila. 50 milyon. Higit pa sa sapat upang mabayaran ang blackmailer at mailigtas ang kanilang kumpanya. 50 million going once, twice, sold to Mr. Nicolas Guerrero. Ang tunog ng pagbagsak ng martilyo ay tila isang hatol na umalingaw sa pandinig ni Isla. Lumapit si Nicolas sa entablado upang kunin ang kwintas. Ngunit sa halip na pirmahan ng tseke at umalis, kinuha niya ang mikropono. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa lahat ng bulong-bulungan. "Binili ko ang kwintas na ito hindi dahil sa halaga ng mga ruby," ani Nicholas, habang nakatingin ng matalim kina Marco at Sofia. "Binili ko ito dahil ang dangal ay hindi ibinebenta. At sa gabi ring ito, ibabalik ko ang hiyas na ito sa tunay na nagmamay-ari nito." Nanigas ang buong pagkatao ni na Marco at Sofia. "What are you talking about, Nicholas?" Ang nauutal na tanong ni Marco. Sa pagkakataong yun, dahan-dahang lumabas si Isla mula sa likod ng telon. Ang ilaw ng ballroom ay tumama sa kanyang bagong mukha, sa kanyang eleganteng tindig, at sa kanyang mga mata na tila may dalang bagyo ng katarungan. Itinaas ni Nicholas ang kwintas at dahan-dahang lumapit kay Isla. Sa harap ng lahat, isinuot niya ang dangal ng De La Vega sa leeg ng babaeng itinuring nilang patay na. Ang cliffhanger ay tila isang mitya na handa ng sumabog. Tinitigan ni Sofia ang mukha ni Isla. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot. "Hindi maaari. Sino ka ba talaga? Bakit sa'yo ibinibigay ang kwintas ng kapatid ko?" Ngunit bago pa man makasagot ang sino man, ang malaking screen sa likod ng entablado ay biglang bumukas. Hindi ang logo ng auction house ang lumabas, kundi isang malabo ngunit malinaw na video ng isang madilim na gabi sa tabi ng bangin. Ang tunog ng ulan at ang hiyaw ng isang babae ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. "Marco, tuloy mo na. Itulak mo na siya." Ang boses ni Sofia sa video ay tila isang hatol ng kamatayan na narinig ng lahat ng naroon. Ang bawat hininga sa loob ng ballroom ay tila tumigil. Si Marco ay napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Si Sofia ay napasigaw, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Tumingin si Isla sa kanyang mga kaaway. Ang kwintas sa kanyang leeg ay nagniningning sa tagumpay. Isang katanungan ang nanatiling nakasabit sa nanginginig na hangin. Ngayong ang katotohanan ay nakalantad na sa harap ng buong mundo, mayroon pa bang mapagtataguan ang mga taong akala ay nabaon na nila ang kanilang mga kasalanan kasama ng isang piping bangkay? "Kasalanan mo ito, Sofia. Ikaw ang naggit-git na ituloy ang plano. Ngayon, wala na. Wala nang natira sa atin kundi ang kahihiyan." Ang boses ni Marco ay tila isang basag na kampana na umaalingaw-ngaw sa loob ng kanilang madilim na sala. Wala na ang kislap ng mga chandelier, tanging ang asul na liwanag mula sa labas ng bintana ang nagbibigay ng anyo sa kanyang pawisang mukha. Ang kanyang tuksido na kanina ay sumisimbolo ng kapangyarihan ay gusot-gusot na ngayon. Tila ba ang kanyang buong pagkatao ay unti-unti nang nilalamon ng kawalan ng pag-asa. Nakatayo si Sofia sa tapat niya. Ang kanyang mamahaling gown ay may punit sa laylayan at ang kanyang makeup ay burado na ng mga luha at pawis. Ngunit sa kabila ng takot, ang kanyang mga mata
ay nananatiling nagniningning sa puot. Huwag mo akong isisi, Marco. Ginusto mo rin ito. Sino ang tumulak sa kanya? Sino ang pilit na kumuha ng pirma niya? Ikaw. Ang matinis na hiyaw ni Sofia, ang kanyang boses, ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Ngayon, magsama tayo sa impyernong ginawa mo. Nakatayo si Isla sa itaas ng hagdan, nababalot ng anino. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa dangal ng De La Vega na nakasabit sa kanyang leeg. Mula sa kanyang kinalalagyan, pinagmamasdan niya ang 2 taong sumira sa kanyang buhay na ngayon ay tila mga asong nag-aaway sa isang pirasong buto. Ramdam ni Isla ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila isang panalangin ng pasasalamat sa gitna ng matinding pighati. Ang pagmamasid sa pagkawasak ng mga halimaw. Hindi gumagalaw si Isla. Pinapanood niya ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa noo ni Marco, ang bawat panginginig ng mga labi ni Sofia. Ang katahimikan ni Isla ay tila isang mabigat na presensya na unti-unting sumasakal sa dalawa, bagaman hindi nila alam na naroon siya. Sa kanyang isipan, naaalala niya ang lamig ng tubig sa bangin, ang hapdi ng pagtataksil, at ang bawat gabing umiyak siya nang walang tunog. Ngayon, ang bawat sigaw ni na Marco at Sofia ay tila isang musika na nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Hindi tayo pwedeng mahuli, Sofia, ani Marco, pilit na nag-iimpake ng mga gamit sa isang bag nang may nanginginig na mga kamay. May pera pa tayo sa vault. Kukunin natin yun at tatakas tayo. Anong pera, Marco? Ang mapait na tanong ni Sofia. Hindi mo ba narinig? Na-freeze na ni Nicolas Guerrero ang lahat ng accounts natin. Wala na tayong makuha kahit isang duling na sentimos. Mayroon pa. Ani Sofia, dahan-dahang hinawakan ang kanyang tiyan. Ang anak natin, ang tagapagmana ng mga De La Vega. Hindi nila pwedeng ikulong ang isang buntis. Gagamitin ko ang batang ito para makuha ang awa ng publiko. Isang dahan-dahang tunog ng pagpalakpak ang narinig mula sa kadiliman ng hagdan. Sabay na napalingon sina Marco at Sofia. Doon, dahan-dahang bumaba si Isla, kasunod si Nicolas na ang muka ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang bawat hakbang ni Isla sa sahig na gawa sa narirara ay tila isang tibok ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanyang mga kaaway. Isla, Nicolas, ang nauutal na sambit ni Marco, ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas at napasandal siya sa pader. Lumapit si Nicolas, may hawak na isang puting sobre. Huwag mo nang sayangin ang iyong acting skills, Sofia. Hindi na kailangan ng batang yan ang awa ng publiko. Dahil sa simula't simula pa lang, alam nating lahat na walang batang naririyan. Inihagis ni Nicolas ang mga dokumento sa harap ni Sofia. Ito ang medical records mula sa klinik na binayaran mo para peke ng ultrasound. Alam din namin na baog ka, Sofia. Ang pagbubuntis mo ay kasing peke ng pagmamahal mo sa kapatid mo. Nanigas ang buong pagkatao ni Sofia. Ang kanyang kamay na nakahawak sa kanyang tiyan ay dahan-dahang nalaglag. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang uri ng takot na hindi pa niya kailanman naramdaman. Ang takot ng isang taong huli na sa lahat. Tumingin si Marco kay Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at pagkamuhi. Pinaglaruan mo ako. Ginamit mo ang kwentong yan para mapilitan akong ituloy ang pagpatay kay Ella. Ikaw na demonyo ka. Sa isang marahas na galaw, sinunggaban ni Marco ang leeg ni Sofia. Papatayin kita. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Nagsimulang magpambuno ang dalawa sa sahig, nagkakaladkaran, nagugulungan sa gitna ng mga basag na kristal at kalat na mga dokumento. Ang mga hiyaw ng sakit at mura ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tila ba ang bahay na ito ay naging isang arena ng mga hayop. Nanatiling nakatayo si Isla, pinapanood ang tagpong iyon ng walang anumang ekspresyon. Ramdam niya ang init ng dangal ng De La Vega sa kanyang dibdib.
Isang matinding kurot sa kanyang puso ang nagpaalala sa kanya na sa kabila ng tagumpay na ito, ang kanyang boses ay hindi pa rin bumabalik. Humarap si Nicholas kay Isla at dahan-dahang hinawakan ang kanyang pisngi. Ang haplos nito ay puno ng pag-unawa at malasakit. Tapos na, Isla. Ang palasyong binuo nila sa ibabaw ng iyong dugo ay tuluyan ng gumuho. Ngunit bago pa man dumating ang mga pulis, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa labas. Ngunit kasabay nito, isang kakaibang amoy ng usok ang nagsimulang pumasok sa loob ng sala. Lumingon si Isla at nakita ang mga kurtinang seda na dati ay ipinagmamalaki niya, ngayon ay nilalamon na ng pulang apoy. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, natumba ni na Marco ang isang malaking kandila sa ibabaw ng lamesa. Ang apoy ay mabilis na gumagapang, tila isang gutom na nilalang na handang sunugin ang lahat ng bakas ng kasalanan sa loob ng bahay na yon. Ang cliffhanger ay tila isang nagbabadyang trahedya. Habang mabilis na lumalaki ang apoy, nakita ni Isla si Lola Isay na naiwan sa itaas na palapag. Sumisigaw ng tulong ngunit walang boses na lumalabas sa gitna ng kapal ng usok. Lola, ang hiyaw sa isipan ni Isla. Tumingin siya kay Nicholas pagkatapos ay sa naglalagablab na hagdan. Handa ba siyang itaya ang kanyang bagong buhay para sa tanging taong tunay na nagmahal sa kanya? O hahayaan na lamang niyang lamunin ng apoy ang lahat, kabilang ang kanyang nakaraan? Ang bawat hininga ay tila paglunok ng nagbabagang pako. Ang itim na usok ay dahan-dahang lumalamon sa bawat sulok ng mansyon, binubura ang mga kulay ng karangyaan at pinapalitan ito ng kulay ng kamatayan. Sa gitna ng naglalagablab na hagdan, walang pag-aalinlangang tumakbo si Isla paitaas. Hindi niya alintana ang init na tumutupok sa kanyang balat. Dahil sa kanyang isipan, ang tanging mahalaga ay ang matandang babaeng nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal sa loob ng maraming taon. Isla, huwag! Masyado nang mapanganib. Ang hiyaw ni Nicholas mula sa ibaba. Ang kanyang boses ay puno ng takot na ngayon lamang narinig ni Il. Ngunit hindi lumingon ang babae. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang marahas na tambol na nagbibigay sa kanya ng lakas na higit pa sa kanyang pisikal na kakayahan. Nang marating niya ang silid ni Lola Isay, nakita niya ang matanda na nakahandusay sa sahig, nawalan na ng malay dahil sa kapal ng usok. Mabilis siyang lumuhod at pilit na binuhat ang matanda. Ang bigat ni Lola Isay ay tila bigat ng lahat ng kanyang nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito bibitiwan. Habang dahan-dahan silang bumababa sa pasilyo, isang anino ang biglang humarang sa kanilang daan. Si Marco. Ang kanyang mukha ay nababalot ng uling. Ang kanyang mga mata ay ligaw at puno ng kabaliwan. Hawak niya ang isang maliit na vault. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit itong binubuksan sa gitna ng apoy. Nang makita niya si Isla, isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Ang paos na sigaw ni Marco habang ang paligid nila ay unti-unti nang gumuho. Sino ka ba talaga? Bakit tila kilalang kilala mo ang bawat sulok ng bahay na ito? Bakit mo kami sinisira? Huminto si Isla. Ang dangal ng De La Vega sa kanyang leeg ay nagniningning sa gitna ng apoy, sumasalamin sa galit at pait ng maraming taon. Tiningnan niya ng diretso ang lalaking nangako sa kanya nang walang hanggan, ngunit nagtulak sa kanya sa bangin. Ramdam ni Isla ang matinding hapdi sa kanyang lalamunan, isang pamilyar na kirot. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may kung anong pader ang dahan-dahang nagigiba sa loob ng kanyang leeg. Ang muling pagsilang ng kanyang boses, pilit niyang hinugot ang hangin mula sa kanyang nagbabagang baga. Ang kanyang mga vocal cords na matagal nang nanahimik at nabalot ng trauma ay tila muling nagkadikit. Sa gitna ng ugong ng apoy at lagutok ng nasusunog na kahoy, isang boses ang umalingaw-ngaw.
mahinahon, ngunit kasing talas ng kidlat. Ako to, Marco. Napatigil si Marco. Ang vault sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, lumilikha ng isang mapurol na tunog sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding sindak. Ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo sa gitna ng naglalagablab na mansyon. Ang boses na yan. Hindi maaari. Bulong ni Marco. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot. Ako si Ella, pagpapatuloy ni Isla. Ang kanyang boses ay mas lalong naging malinaw at puno ng awtoridad. Ang babaeng itinulak niyo sa dilim, ang asawang ipinagpalit niyo sa pera. Ngayong gabi, Marco, ang apoy na ito ang tatapos sa lahat ng kasinungalingan niyo. Ella, buhay ka? Ang nauutal na tanong ni Marco, habang dahan-dahang umaatras, hindi alintana na sa likod niya ay ang bumababagsak na kisame. Sa sandaling iyon, lumitaw si Nicholas sa gitna ng usok. Agad niyang kinuha si Lola Isay mula sa mga bisig ni Isla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga at relief nang marinig ang boses ng babaeng kanyang minahal sa katahimikan. Nicholas, ilabas mo na si Lola. Ang utos ni Ella, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Paano ka? Ang nag-aalalang tanong ni Nicholas. Susunod ako. May kailangan lang akong tapusin. Sagot ni Ella, habang nakatingin kay Marco na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Pilit na kinukuha ang mga nagkalat na alahas sa gitna ng apoy. Ang kasakiman ni Marco ay mas matindi pa kaysa sa kanyang takot sa kamatayan. Biglang isang malakas na lagutok ang narinig mula sa itaas. Ang malaking chandelier na dati ay nagbibigay ng liwanag sa kanilang mga piging ay dahan-dahang bumigay. Sa isang kisap mata, ang libo-libong kristal ay bumagsak, kasama ang nagbabagang bakal sa direksyon ni Marco. Isang iyaw ng sakit ang umalingaw-ngaw, ngunit agad itong nabaon sa ingay ng gumuhong istruktura. Hindi lumingon si Ella. Tumakbo siya patungo kay Nicholas at sabay silang lumabas ng mansyon bago tuluyang gumuho ang buong palapag. Nang makalabas sila sa malamig na hangin ng gabi, napaluhod si Ella sa damuhan. Pinanood niya ang mansyon ng mga De La Vega na nilalamon ng apoy, ang bawat alaala ng kanyang pighati, ang bawat bakas ng kanyang pagkapiit ay unti-unti nang nagiging abo. Sa kanyang tabi, dahan-dahang nagkamalay si Lola Isay, habang si Nicholas ay mahigpit na humawak sa kanyang kamay. Ella, anak, ang pabulong na tawag ni Lola Isay habang hinahaplos ang mukha ni Ella. Lola, narito na po ako. Wala na silang magagawa sa atin. Sagot ni Ella. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kalayaang sa wakas ay kanyang nakamit. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang mga sirena ng bumbero ay papalapit na, nakita nila si Sofia sa kabilang panig ng kalsada. Nakatayo ito, duguan at gulo-gulo ang buhok, habang pilit na pinipigilan ng mga pulis. Ang kanyang mga hiyaw ng galit ay tila isang malungkot na awit ng pagkatalo. Tumingin si Ella kay Nicholas. Ang dangal ng De La Vega ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang cliffhanger ay tila isang bagong simula na puno ng mga katanungan. Ngayong wala na si Marco at nasa kamay na ng batas si Sofia, handa na ba si Ella na harapin ang mundo bilang si Ella De La Vega muli? At ano ang kapalaran ng pag-ibig nila ni Nicholas ngayong wala na ang anino ng paghihiganti na nag-uugnay sa kanila? Ang boses ay hindi lamang panginginig ng mga vocal cords sa loob ng lalamunan. Ito ay ang malayang paghinga ng kaluluwa matapos ang mahabang panahon ng pagkakabilanggo sa dilim. 1 taon na ang lumipas mula nang lamunin ng apoy ang mansyon ng mga De La Vega, ngunit ang amoy ng usok ay tila naglaho na at napalitan ng samyo ng mga sariwang dama de noche sa paligid ng bagong tayong gusali. Nakatayo si Ella sa harap ng salamin, suot ang isang simpleng puting bestida na sumasalamin sa kanyang bagong simula. Ang dangal ng De La Vega ay nananatiling nakasabit sa kanyang leeg, ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi na ito nararamdamang isang mabigat na kadena. Ito ay isa na lamang magandang alahas na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pinagmulan. Dahan-dahan siyang humarap sa mga panauhin. Naroon si Lola Isay na masigla na at nakaupo sa harapang hilera. Suot ang kanyang pinakamagandang barot saya. Naroon din ang mga batang nasa ilalim ng kanyang bagong pundasyon, ang Ella's Voice Foundation, isang paaralan para sa mga batang may kapansanan sa pandinig at pagsasalita. Salamat sa inyong lahat. Ang malinaw at matatag na tinig ni Ella ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Wala nang panginginig, wala nang takot. Natutunan ko na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi sa pagbuo muli ng mga pangarap na sinira nila. Sa isang sulok ng silid, nakita niya si Nicholas. Nakatayo ito ng matikas. Ang isang kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon, habang ang isa naman ay may hawak na baso ng champagne. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Isang tingin na tila ba sinasabing siya ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo. Matapos ang programa, dahan-dahang lumapit si Nicholas kay Ella. Inilahad nito ang kanyang kamay, isang tahimik na paanyaya na tinanggap naman ni Ella na may matamis na ngiti. Lumabas sila patungo sa balkonahe, kung saan ang tanawin ng dagat ay tila isang malawak na kumot ng asul sa ilalim ng papalubog na araw. You look beautiful, Ella. Or should I say, Isla. Pabulong na biro ni Nicholas. Ang kanyang boses ay tila haplos ng sutla sa pandinig ng babae. Ella na lang, Nicholas. Ang pangalang Isla ay mananatili na lamang sa nakaraan, kasama ng katahimikang nagligtas sa akin. Sagot ni Ella habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Isang sandali ng wagas na kapayapaan. Naramdaman ni Ella ang mainit na palad ni Nicholas na dahan-dahang humawak sa kanyang kamay. Pinagkuros nito ang kanilang mga daliri, isang mahigpit na pagkakahawak na tila ba ayaw na siyang pakawalan muli. Sa sandaling iyon, ang tanging maririnig ay ang banayad na hampas ng mga alon sa pampang at ang tibok ng kanilang mga puso na tila ba nagkakaisa sa isang ritmay mo. Alam mo, noong iniligtas kita sa ilog, hindi ko inakalang ikaw pala ang magliligtas sa akin mula sa sarili kong kadiliman, ani Nicholas, habang ang kanyang tingin ay nakatutok sa abot tanaw. I spent my life fighting monsters until I met a woman who turned her pain into a melody. Dahan-dahang humarap si Nicholas kay Ella. Kinuha niya ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Isang simpleng singsing na may asul na sapiro ang nagniningning sa loob, kasing kulay ng dagat kung saan nagsimula ang kanilang kwento. Hindi ko maipapangako na magiging madali ang lahat, Ella. Ngunit ipinapangako ko na hindi mo na muling kakailanganing lumaban ng mag-isa. I want to be the one who listens to your voice for the rest of my life. Will you marry me? Walang kailangang mahabang paliwanag. Ramdam ni Ella ang init ng luha sa kanyang mga mata, mga luhang dala ng wagas na kaligayahan. Tumango siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa ngiti. Yes, Nicholas, yes. Dahan-dahang isinuot ni Nicholas ang singsing sa daliri ni Ella. Pagkatapos ay inabot niya ang mukha ng babae. Ang kanyang mga hinlalaki ay banayad na pinupunasan ang mga luha sa pisngi nito. Iniyuko niya ang kanyang ulo at dahan-dahang idinampi ang kanyang noo sa noo ni Ella. Ang bawat hininga nila ay naghahalo, isang tahimik na palitan ng pangako sa gitna ng dapit hapon. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan, nakaupo si Sofia sa isang sulok. Wala na ang kanyang ganda, wala na ang kanyang yaman. Ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang mga kasalanan at ang alaala ng kapatid na kanyang pinagtaksilan. Ang bataris na hatol ng korte ay habambuhay na pagkapiit, isang katahimikang kailanman ay hindi magkakaroon ng katarungan. Ngunit dito sa dalampasigan, ang buhay ay nagsisimula pa lamang. Tara na. Anyaya ni Nicholas
habang inaalalayan si Ella pababa sa mga baitang patungo sa buhanginan. "Tara na," sagot ni Ella. Ang kanyang boses ay tila isang awit ng pag-asa na tinatangay ng hangin. Naglakad ang dalawa sa tabi ng dagat. Ang kanilang mga yapak sa buhangin ay dahan-dahang binubura ng tubig, ngunit ang pag-ibig na nabuo sa gitna ng bagyo ay mananatiling nakaukit sa kanilang mga puso. Ang katarungan ay nakamit na, ang dangal ay nabawi na, at sa wakas, ang piping pangako ay naging isang buhay na katotohanan. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang kinalimutan mo na ang bawat sugat na iniwan ng nakaraan. Ito ay ang pagtanggap na ang mga pilat na yon ay bahagi na ng iyong balat, ngunit hindi na sila ang nagdidikta sa bawat hakbang na iyong gagawin patungo sa kinabukasan. Lumipas ang 5 taon mula nang ang apoy ay tumupok sa lahat ng kasinungalingan ng pamilya De La Vega. Nakatayo si Ella sa harap ng isang malaking bintana sa loob ng kanyang opisina sa foundation. Mula rito, natatanaw niya ang mga bata sa palaruan. Mga batang dati ay takot maglabas ng tinig, ngunit ngayon ay malayang sumisigaw at nagtatawanan sa ilalim ng init ng araw. Ang bawat halakhak nila ay tila isang gamot na nagpapahilom sa huling pira-pirasong pait sa kanyang kalooban. Isang dahan-dahang pagbukas ng pinto ang nagpabaling sa kanyang atensyon. Pumasok si Lola Isay, na bagaman mas mabagal na ang lakad ay nananatiling nagniningning ang mga mata sa katuwaan. Hawak ng matanda ang kamay ng isang maliit na batang lalaki na may mga matang kasing lalim ng dagat, si Teodoro, ang panganay na anak ni Ella at Nicholas. "Mama!" ang masayang sigaw ng bata habang tumatakbo patungo sa kanya. Binuhat ni Ella ang kanyang anak at naramdaman ang init ng yakap nito. Sa bawat haplos niya sa buhok ng bata, naaalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang katahimikang dati ay kanyang bilangguan ay naging duyan na ngayon ng kanyang kaligayahan. Bago matapos ang araw, nagpa siyang bumisita si Ella sa isang lugar na matagal na niyang hindi pinupuntahan, ang pambansang piitan ng mga babae. Sa likod ng makakapal na rehas at malamig na pader, nakaupo si Sofia. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Ang kanyang buhok ay maputi na at ang kanyang balat ay tila tuyong papel. Nang makita niya si Ella, walang galit na lumitaw sa kanyang mukha. Tila ba ang panahon ay tuluyan ng nagnakaw sa kanyang kakayahang magalit. "Nandito ka na naman!" Pabulong na saad ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. "Nandito ako para sabihing, tapos na ang lahat, Sofia." Ang mahinahong sagot ni Ella. "Pinapatawad na kita. Hindi dahil sa nararapat ka rito, kundi dahil nararapat ang puso ko na maging malaya mula sa iyo." Isang dahan-dahang pagpatak ng luha ang lumabas sa mga mata ni Sophie. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Tila ba ang kanyang sariling katahimikan ang naging huling sentensya sa kanyang mga kasalanan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ella ang hiya sa mga mata ng kanyang kapatid, isang pagsisisi na huli na para sa lahat, ngunit sapat na para sa isang bagong simula ng kapayapaan. Paglabas ni Ella sa piitan, naghihintay si Nicholas sa tabi ng sasakyan. Ang hangin ng hapon ay banayad na humahaplos sa kanilang mga mukha. Lumapit si Nicholas at ipinalupot ang kanyang mga bisig sa baywang ni Ella, habang ang kanilang mga noo ay dahan-dahang nagdait. "Maayos na ba ang lahat?" tanong ni Nicholas. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. "Maayos na, Nicholas. Wala na ang mga multo. Tanging tayo na lang," sagot ni Ella. Sa huling pagkakataon, hinawakan ni Ella ang dangal ng De La Vega sa kanyang leeg. Isang matinding kurot ng pagmamahal ang naramdaman niya para sa kanyang ama at maging sa kanyang nakaraan. Natutunan niya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakalakas sumigaw, kundi sa kung gaano kakatagal manatiling nakatayo sa gitna ng unos
hanggang sa mahanap mo ang iyong sariling himig. Ang katarungan ay nakamit sa pamamagitan ng katotohanan. Ang kapayapaan ay nahanap sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. At ang pag-asa ay muling sumibol sa pamamagitan ng isang pag-ibig na hindi sumuko sa gitna ng katahimikan.